yung tungkol sa federalismo, mga kaibigan. Ang daming nagalit eh. Di ba? Ultimo, yung po palang mga yung mismong member ng Constitutional Committee o Consultative Committee. Sino yun? Sila Justice Puno. Di ba? Meron sa kanilang mga membro nag-express ng kanilang pagkadismaya eh. Nadismaya sila sa napanood nila yung pong video ni Mocha Uson na nagmumuestra yung kasama niyang bading ng kabastusan pag sinasabing ipepe, yung kamay nandoon sa harapan niya. Wala naman siya nun. Iba naman yung kanya. Pag sinabi namang idede, ang muestra naman ng kamay niya, suggestive talaga nasa harapan niya ng dibdib, ng kanyang dibdib. O yun. Ngayon ang dami nagalit dito mga kaibigan. Ultimo nga yung mga miyembro ng Consultative Committee na gumawa noong nababoy na federalismo at saka yung pinaghirapan nilang draft ng constitutional amendments na inirekomenda nila na para sa babaguhin saligang batas, mga kaibigan, tungo sa federalismo. Ayun. Ang sabi raw ng CONCOM, suko sila eh. Taas kamay sila eh. Nung mapanood nila yung video eh. Mga kaibigan eh. At niliwanag ni Justice Reynato Puno na wala siyang pinahintulutan, inauthorize. Katulad nitong si Ding Generoso, hindi niya raw inutusan yan na ang papel nito ay spokesman ng CONCOM, pero hindi niya inutusan ito na piliin si Mocha Uson para sa information drive ng charter change, mga kaibigan, at ng federalismo. Marami sa mga miyembro ng Consultative Committee ang nagalit, mga kaibigan, doon sa federalism jingle at yung pagsasayaw na in-upload nitong si Mocha Uson, kasi silang dalawa nung alalay niyang bayot, mga kaibigan, ang nandun sa video. Sabi ni CONCOM member Father Ranhilio Aquino, isip mo, ito mga appointed to ni Presidente Duterte. Ang sabi niya, bulgar daw yung video, inappropriate way. Hindi wastong paraan ng pagpopromote ng federalism at ng panukalang saligang batas para sa tao, mga kaibigan. Sabi niya, we want the people, gusto namin na niya mga tao who vote because they understand the draft. Gusto namin bumoto ang mga tao dahil naiintindihan nila yung panukala. Because they agree with it. Dahil sumasang-ayon sila o hindi. Because they enjoy not because they enjoy the dancing of Uson. Ayun. Ang katwiran pa naman baluktot nitong mga ito, ngayong na sila, nakondena na sila ng publiko, kahit sino magsabing tama yan, hindi ako naniniwalang yung tama at walang masama dyan, magiging tama na yung mali. Hindi po ganon. Ang mali, mali. Darating ang araw, hahatulan kayo sa mali.
Ngayon nyo lang nasasabing tama yan. Ha? Doon sa mga nagsasabing tama yan at hindi masama yan. Eh ngayon nyo lang nasasabi yan. Pero darating at darating ang panahon. Ang mali, ha? Eh, mali talaga yan. Kahit na anong panahon mo gawin yan, yung mali. Magiging mali yan sa lahat ng panahon. Yan po ang sa akin. Ha? Kasi ang katotohanan at ang tama ay hindi mo pwedeng baguhin, mga kaibigan. Oo. Eh, si Aquino, ano yun? Dinanglo yun. Sipin mo, pinaghirapan nila yan. Gumawa niya, no? Kahit nga, hindi nga ako, sabi nga sa inyo, hindi naman ako masyadong bilib sa mga yan, yung mga nag-participate dyan sa paggawa na yan. Pero wala tayong karapatan na yung pinaghirapan nila sa laulain lang, mga kaibigan. Eh, isipin mo, ang katwiran pa nila eh. Nangangatwiran pa eh. Para sabihin hindi mali. Oh, bastos daw yung ibang kumukundi na sa kanila. Yun daw ang bastos at hindi sila. Isipin ninyo yan. Ha? Para maigiit lang na tama sila sa kamalian nila. Mga kaibigan, palilitawin ikaw ang bastos. Oh, mga kaibigan. At hindi pa yun. Ha? At dahil daw dyan, kundi gago itong isa pang ito, si Ding Hinoroso na ito, palibasa dating tao ni Jinggoy Estrada ito eh. Oh, mga kaibigan eh. Kaya ganyan mag-isip eh. Alam nyo sabi, kwan eh, nakatulong nga niya yan kasi lahat ngayon, sa bawat bahay, pinag-uusapan ng federalismo. Ano? Anong pinag-uusapan? Matagal nang alam ng tao, ng publiko, na babaguhin, balak na baguhin ang ating saligang batas tungo sa federalismo. Ang hindi nila alam, anong ibig sabihin nun? O sa ginawa ba nila mo naintindihan na yung federalismo? Sabi sa susunod daw yun. Ano? Anong kalokohan yung pinagsasabi mo? Ha? The end justify the means. May sira ulo nitong gagong ito, mga kaibigan. Ito may kasalanan eh. Kasi siya ang gumawa niyan eh. Yan Ding Hinoroso na yan eh. Siya nagpalaki ng ulo niyan eh. Na sumali dito sa federalismo. O, paano mong justify yan eh? Minura kayo ni Medialdea. Tapos, inilaglag ka naman ng amo mong si Andanar. Paano mo justify na hindi Marian? Eh, pinalalayas ka na nga dyan eh. Sa tabi ni Mocha eh. Di ba? Hindi ko alam ano tingin mo kay Mocha. Ano yan? Comfort women? Ha? Yan ba tingin mo dyan? Kaya gustong-gusto mo siya kumpanya ng federalismo? Hindi kayo nakakatulong. Nakakasira kayo. Kung yung sinisira ninyo, ang tingin, walang masama sa ginawa nyo. Kaming mga nagmamalasakit sa bansa, ang tingin namin, sira ulo nyo. Anong tingin nyo sa pagbabago ng konstitusyon? Ganun-ganun lang? Nadadaan sa ganyan? Hindi nga papasa sa comedy bar yan, dalawang yan eh. Itsura nyo yan. Ha? Hindi patawa yung ginawa nyo, pambababoy yun. Hindi comic yun. Ha? Walang humor yun. Hindi humor yun na matatawag. Katulad ng sabi, toilet ano raw. Di ba? Toilet humor. Hindi humor yun eh. Mga kaibigan eh. Iba yun eh. Sipin mo, federalismo, pinag-uusapan, ang pag-uusapan na dapat ipaliwanag, Pepe daw. Ano, naging federalismo ngayon? E di syempre, pag binanggit mo ngayon ng federalismo, baho niyan. Kinapit mo sa salitang Pepe eh. Di bumaho. Di ba? Oh, ipepe, idede. O sige, labas niyo lang ngayon lahat yung Pepe. Tsaka yung dede. Gawin natin ubad-ubad. Ubad-ubad yung kampanya sa federalismo. O, di ba? Yan ang paraan na alam nyo, hubot-hubad na kwan.
na kampanya sa federalismo, idede. Ha? Palibasa, bading yung isa. Laki-laki na, dumedede pa. Bakit? Bakit pag ako nagsabi ng dumedede, masama? Di ba? Bakit pag sila hindi masama? Isipin ninyo, mga kaibigan, ha? Hindi raw masama. Bali ba, nakamuestra pang ganun eh. Ipepe, ha? Nakagtaki pa yung ganun, ha? Tapos, idede, mga kaibigan. Laki-laki mo na, dumedede ka pa. Ha? Ba't ganyan ka? Para ka si Molly, ha? Si Molestia. Yan ha, sinasabi natin. Itong gagong ito si Ding Generoso Ito umimbento niyan Mga kaibigan, gusto rin sumikat nitong walang yang ito. Alam nyo, ang pagsikat may paraan yan. Pagkaganyan ng klase ng paraan na pagsikat ng mga ito, gusto sa kawalang yan, mga kaibigan, mga walang kwentang tao yan. Tatapatin ko kayo. Yung mga ganyang klase ng tao, wala tayo maasahang matinuri yan. Ultimo nga itong DILG, sabi ng DILG, mga kaibigan doon sa IPP, idede, federalismo. Ayan. Ano sabi? Sabi ni Assistant Secretary Epimaco Densing Detail ng Department of Interior and Local Government. Medyo nagkaroon ng damage. Yun, sabi niya. At maraming sumama ang loob. Medyo nagkaroon ng konting lamat. Hindi ho konti. Hindi ba gusto nating suportahan yung federalismo? Kung ikaw gusto mong suportahan yung federalismo, bakit mo gustuhin gano'n ang gagawin? Hindi tayo seryoso? Nangiinis tayo? Nanggagalit tayo ng tao? Sa totoo lang, kung galit ako kay Presidente Duterte, gusto ko huwag mong tanggalin si Moca. Si Andanar, huwag mong tanggalin yan. Kasi galit ako sa iyo. Di ba? Huwag mong tanggalin yung mga magnanakaw. Para saan pa yung nagtatanggal ka ng magnanakaw? Galit naman ako sa iyo. Di ba? Huwag kang matanggal ng magnanakaw. Dahil diyan ka babagsak Di ba? Yun ang gusto ko galit ako sa iyo di syempre, lahat na makakasama sa iyo, gusto ko. Hindi ba? Hindi niyo ba alam na dyan lang kay Moca na yan Si Presidente Duterte hindi na nangangailangan ng kalaban. Diyan kay Andanar. Wala na, hindi. Baliwala yung oposisyon. Pinag-uusapan pa ba oposisyon? Sino gumawa ng kabalbalan? Kasama mo. Diba? Si Moca. Nandyan. Kung galit ako sa iyo, papalakpakan ko si Moca. Diba? Yun ang pinakamagandang attitude sa paggalit ka sa tao. Ba't mo sasabihin galit ka sa kanya? Purihin mo. Saan? Sa mali na ginagawa nila. At payuhan mo ng mali na ikapapahamak niya. Diba? Huwag mong tanggalin si Moca. Ba't mo tatanggalin yan? Galit ako sa iyo Tatanggalin mo si Moca? Gusto ko sumabit ka na Kasi galit ako sa iyo. Di ba ganun yun? Mga kaibigan. Ano sabi nung DILG? Nagkaroon doon ng lamat. Ano lamat? Buti hindi lamad. Alam mo ba yung lamad, Ariel? Tuli ka na ba? Hindi ka patuli? Di ba nagpatuli ka? Yung lamad, yung pag tinuli ka, may lamad, di ba? Makikita mo. Nagkaroon daw ng lamat. Ito naman lamat. Yung
federalismo. Ayan, mga kaibigan. Kasamahan din ng presidente ito mga nagsasalita. Actually, baliwala na yung sinasabi ng DLG doon sa consultative committee mismo nang galing. Na-insulto sila mga kaibigan. Ba't di ka may insulto nung kagalang-galang kayo? Ano ka, retired Supreme Court Chief Justice? May retired na retired na ano pa ron? Associate Justice? At nandun si Nene Pimentel? Kagalang-galang kayo, gagawa kayo ng konstitusyon. Pagkatapos gaganunin mga kaibigan, ipepe, idede, ipepe, federalismo, buwisit. Kaya tayo minamalas, puro tayo sexy. Lagi nasa isip na lang yata nito mga tao ito. Kundi magnakaw sex. Mga kaibigan. Ang sama, di ba? Ang tindi. Ang pangit. Ang pangit niyan. Ano kayo, mga manyakol? Kundi nakaw Kundi nakaw ang nasa isip, sex naman. Di ba? Ipepe. Dede. Mi dede. May kanta nun, mi dede, Daylight come and we wanna go home. Hindi ba alam yun? Deo. Mi dede. Mi dede, walang gatas. Mi dede. Namumutla si Ariel dito sa ating... Alam mo, ang nangyari sa federalismo ganito. Alam niyo ba yung pitchel? May tubig. Isang pitchel na inumin. Diba? May tubig. Ang ginawa nito si Mocha, iniputan yung tubig na nasa pitchel. Inumin natin yun Kumbaga, yun ang federalismo di ba? Yung pitchel na may tubig na ipapainom sa atin. Iniputan bigla ni Mocha Uson. Paano mo inumin yun? Yan ang pinakamaliwanag na paghahambingan niya. Ang dami mong iiputan, doon ka umipot. Kahit na ibon lang ang dumumi ron mga kaibigan, hindi mo na maiinom yun Di ba? Yung pitchel ng tubig, dumihan mo. Lagyan mo ng konting dumi. Mainom pa ba natin yun? Doon nyo ikumpara yung federalismo. Tawag dyan sa mga sasalta ng words English, di ba? Nabastardize. Binastardize ni Mocha Uson tsaka nung Bading. Sino ba yung Bading na yun? Adulterated. Tuloy yung federalismo na sinasabi nga natin yan walang ipinagkaiba sa isang pitchil ng tubig na tayong lahat ang iinom. Pagkatapos bigla mong dudumihan. Lang kwenta. Kayo na lang uminom. Di ba? Ganun ang mangyayari dyan sa ang epekto niyan sa federalismo. Yung iba, mawawala ng gana. Ba't naman ganyan? Tsaka makikita mo, ilan ba alam na trabaho niyan? Ganyan lang. Ang sabi ko nga, walang ibang pwedeng makapagpaliwanag niyan. Kahit media, hindi. Tutulong ka lang sa media. Ang media, tutulong lang. Ang pwede lang magsalita niyan. Kahit ang DILG. Alam niyo sa totoo lang, ito tandaan niyo. Ngayon pa lang, matagal pa ito, malayo pa ito. Pinag-aawayan na dyan, Ponto. Diba yung dalawang press corps dyan sa DILG?
pinag-away. Yung isa, gustong itsapuera yung isang grupo. Dalawa yung organisasyon dyan sa DILG na media. Yung isa, kasi hawak ng National Press Club yon. Gustong masalo ng National Press Club yung pondo na gagamitin sa federalismo. Maimbudo nila. At itong mga ito ay aabutan lang nila yung nandiyan sa DILG. Bakit? May imbudo nila, gagamitin nila National Press Club. Ano pakialam ng National Press Club manghimasok sa mga organisasyon? Organisasyon din kayo. Kasi kasabwat nila si Joel Egco at saka yung si Benny Antiporda. Na nandun sa DNR. Kunyari malalayo sila. Pero kasangkot sila dyan. Yan Joel Egco, lalo-lalo na. Hindi ba si Joel Egco yung itinuturo ni Topacio na ipinagtapat ni Ben Tulfo sa kanya na nagkaroon doon sa paid advertisement? Yan si Joel Egco tsaka si Andanar ang itinuturo ni Topacio. Yan ang tandaan ninyo. Parang mga asong gutom na gutom yan doon sa pondong inilaan kasi malaki ang nakalaan na pondo rito. 100 million po yan, mga kaibigan. Sabi ni kaibigan nating Nestor Estrella, mayroong pambalak tumakbo sa pagkasenador. Ang mga hindoropot na yan, si Moca at Andanar, hindi na nahiya sa mga sarili nila. Titigas na ng mukha. Yun nga, isa pa Alam nyo, ang hirap pagka ang mga iba na klase ng mga nasa gobyerno ngayon, wala nang delikadesa. Wala nang alam, wala nang nagagawa, wala pa ring delikadesa. Yun pa naman ang importante sa isang tao na nasa gobyerno. Kaya yun yung ibig sabihin ng suma total ng Republic Act 6713. Pag sinunod mo yun, sa isang salita yun, pagpasok mo sa gobyerno, kasi yan ang Biblia ninyo, isa lang ang kahulugan lang lahat ng yan, delikadesa. Pag ang tao meron yan, hindi ka gagawa ng kahihiyan sa iyong pwesto. Lalo na may ipapahiya ka rin ibang tao. Di ba? Kaya nga, hindi tayo nag-expect na magre-resign yan. Hindi makapal ang mukha niya mga yan. Sobrang kapal ng apog, mga kaibigan.